Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito mga kapolitika ay itong mga kumakalat na impormasyon dito sa mundo ng internet na pinipigilan di umano na papunta kay Chavit Singson ang Miss Universe dahil nanganganib na ma-dethrone or ma-reset ang Miss Universe. So marami ang mga nangangamba mo, especially yung mga Mexican Latinos na matanggalan ng corona itong si Fatima. Kung kaya iniiwasan daw nila na mapunta dito kay Chavit ang nasabing kumpanya na Miss Universe para hindi ma-dethrone itong si Fatima Bush. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So sabi dito ng Sashes and Scripts official, Miss Universe to be sold soon. If our sources are correct, when we might see a new Miss Universe ownership now that the pageant is effectively under Grant Thornton's control. Right now, we only know that only Jackie JT Wong of the TCG social media group has shown to have bid for ownership. He is so far the only known business entity to have made a public bid from the alleged 4 other shortlisted businesses who had already sent their proposals to Grant Thornton. Chavit Singson may have intention to buy but he hasn't sent an official proposal yet. Hope strings eternal. So ito mga kapolitika yung sinasabi natin na next month papupunta yung mga taga Miss Universe dito sa Pilipinas para kausapin itong si Chavit Singson. Siguro ay magkakaroon ito ng bidding, the fact na marami or more than 2 yung gustong kumuha ng Miss Universe. So siguro yung pinakamalaking at depende sa deal mga kapolitika at sa mga terms and conditions na nakapaloob kung sino yung magugustuhan ng kumpanya ay doon ibibigay yung franchise or yung pagmamayari ng nasabing beauty contest na Miss Universe. Close sources have dropped rumors that there are 5 business entities and companies have been shortlisted to purchase the Miss Universe pageant allegedly. Raul Rucha and Ann Jacapong Jacratip are no longer holding the legal rights to the pageant, which is currently fully controlled by Grant Thornton, who is reviewing bids for possible new ownership, and that those who submitted bids are now narrowed to just 5. The 5 alleged shortlisted to buy out the pageant comprise of 2 Thai businesses, 1 British business, 1 American and 1 Filipino business entity. Grant Thornton Specialist Advisory Services Company assumed operational and financial control over the Miss Universe organization MUO as part of the court-supervised rehabilitation of its parent company JKN Global Group. Grant Thornton assumed responsibility for overseeing the business and affairs of JKN Global Group. This effectively removed operational control from former owner Anja Krauthatip and Raul Rucha. The Thai Stock Exchange SET announced that JKN Global Group, the media company behind Miss Universe, will be delisted on December 27, 2025, following a review of misleading financial reports. Grant Thornton are also conducting a comprehensive review of all assets, including the intellectual property rights of Miss Universe, Miss USA and Miss Teen USA. So yun mga kapolitika ang ang report na kung saan ay na mention na po natin itong Grant Thornton before doon sa Miss Universe competition. So na-mention natin at na-report natin doon sa ating mga naunang vlog. At the same time, itong TCG na nakabase dito sa Thailand. Isa rin po pala sila sa mga nagbibid pero naka-hold pa yung bidding nila dahil nga holiday pa. So siguro sa mga susunod na mga araw ay malalaman natin kung sino talaga yung mananalo dito sa mga bidding. Pero sa tingin ko is mas interesado ang Miss Universe dito kay Chavit Singson kasi nagustuhan nila yung era ng Miss Universe dati noong 2015 until 2020. Okay? So, yun mga kapolitika at
yung mga nagsasabi at mga usap-usapan sa social media na pinipigilan di umano na mapunta ito kay Chavit Singson, kung kaya marami yung mga nagbibid mga kapolitika dahil nga natatakot daw yung mga Latino-Mexican na baka ma-dethrone itong si Fatima Bush. So yun yung iniiwasan nila mapunta kay Chavit Singson kasi talagang i-reset ni Chavit Singson from zero. At in fact ay meron na nga mga post dito sa social media na canceled na. Ilang beses natin na-report itong pag-cancel nga ng Puerto Rican government dito sa Miss Universe 2026 dahil ayaw mag-submit nila Raul Rucha ng transparency result dito sa sa Miss Universe 2025 na resulta ng competition. So ayaw nilang magkipag-align doon sa transparency processing ng Puerto Rico dahil ayaw nila na mabahiran ng anomalya yung magiging kompetisyon sa susunod na taon. So 100% sure ako mga kapolitika na pag si Chavit Singson ang nakabili ng Miss Universe ay dito sa Pilipinas i-held ang susunod na kompetisyon para sa taong 2026. Okay? So yun po, at wala namang bias dyan kasi nung dito nga sa Pilipinas ginanap yung Miss Universe sa panahon ni Maxine Medina ay hindi nga siya nanalo mga kapolitika, di ba? Hindi nga Pilipina yung kinoronahan nun. Okay, so talagang hindi natin masasabi na bias pag sa Pilipinas or isang Pilipino yung nagmamay-ari ng Miss Universe dahil patas lang po at fair lang. So dito naman sa mga comment ng mga Latino-Mexican na natatakot sila para kay Fatima Bush dahil ito daw talaga ang purpose kung bakit kukunin ni Chavit Singson ang Miss Universe. So natatakot sila na ma-impeach itong si Fatima dito sa kanyang posisyon. So para sa akin is yung maging reaction ko, wala namang problema doon kasi nga very controversial at talagang pinag-usapan sa buong mundo yung fraud na nangyari dito sa Miss Universe. So para mawala yung mga spekulasyon at yung mga negatibong perception ng publiko dito sa Miss Universe ay dapat lang talaga na back to zero, ma-reset yung Miss Universe sa pamamagitan ng pagtanggal ng corona dito kay Fatima Bush, kung yun lang ang natanging paraan para malinis itong organization. Okay? Kasi in the first place is alam naman ng mga Mexican yung nangyari dito sa Miss Universe. Talagang ayaw lang tanggapin mga kapolitika yung masaklap na katotohanan. Kasi pag sa Pinoy ito nangyari ay siguro ang majority ng mga Pinoy ay agree na i-dethrone. Pag sa atin yung mga kapolitika nangyari, and then makikita natin na hindi talaga deserve ng ating candidate 100% yung corona, ay yung sentimento ng publiko ay dapat ibalik or i-corona doon sa deserve na kandidata. Pero dito iba ang mga Mexican mga kapolitika, talagang kinukonsinti nila at dinidepensahan pang nila itong si Fatima Bush kahit kitang-kita maliwanag pa sa sikat ng araw mga kapolitika na yung corona is supposed to belong to someone else. Okay? So ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika dito sa balita na kung saan ay 5 di umano na business entity, businessman ang nag-aagawan dito sa Miss Universe? At kayo po ba ay agree mga kapolitika na dapat i-void at i-declare na walang winner ang Miss Universe 2025 dahil ito lang ang natatanging paraan para malinis ang organization? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.